He who remains in sinful ignorance of the laws of life and health, or who willfully violates these laws, sins against God. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Alam niyo po mga kaibigan, ang ganda po ng usapan po natin last week. Kaya tumutok na po kayo dahil sisimulan na po natin ang programa sa isa pong panalangin. Mapagmahal po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming papuri at pasasalamat sa inyo pong dakilang pagmamahal sa sangkatauhan. Ama, sa araw pong ito, nanghihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa salita man po at sa gawa. Dalangin po namin ang presensya at patnubay ng banal na Espiritu upang ang bawat isa po sa amin, Panginoon, lalo't higit kaming dalawa po ni Doc Tam at ang mga manonood, Panginoon, ng programang ito ay maging kasama niyo, Panginoon, sa pagbibigay po at pagpapalagana, Panginoon, ng pabalita niyo tungkol po sa magandang kalusugan para po sa bawat isa po sa amin. Patawarin nawa po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala at gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin, Ama, na makasunod po sa 8 utos ng pangkalusugan dahil ang lahat pong ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Doc, alam mo, kanina yung pinag-usapan natin, nakasulat yun sa Counsels to Parents, Teachers, and Students. And napakagandang ma-remind tayo, no, dun sa sinasabi talaga na he who remains in sinful ignorance of the laws of life, not only life, but health, also health, or who willfully violates these laws, sins against God. Kaya ito yung pinaka-vital na requirements ng God na kung hindi natin maintindihan yung value nito, kung pagka minsan by sin of ignorance ay nagiging apektado yung ating kabuhayang Kristiyano. Kaya ito yung point na pag sinabi nga nating laws of life at yung health, talagang 8 laws of health ito. Alam mo, kung minsan hindi maiwasan na maraming tamaan. Alam mo kung bakit? Siyempre, marami nag-o-offer ng natural healing. Marami nag-o-offer ng mga ito, maganda daw ito o maganda yon. Pero ang point dito, pag naiintindihan nila ang 8 laws of health, ang number 1 na talagang binigay ng Diyos at ipinagkaloob pa sa isang babaeng walang pinag-aralan by the name of Ellen G. White. Seventh-day Adventist was the first groups of people who happened to receive these kinds of what you call it health reform, which is the 8 laws of health. Nang ibinigay ito, pinapaliwanag talaga na talagang lahat ng karamdaman na ito yung pinanggagalingan para maibalik at maisauli yung tinatawag na karamdaman na dumapo sa isang tao, kailangan bumalik ka doon sa 8 laws of health. Kaya ito yung numero 1, dapat tinuturo ng mga manggagamot. Hindi yung piprescribean ka lang. Pero hindi naman tinabago yung lifestyle mo. Kaya ang tanging kapamaraanan kung paano may i-upgrade o may level up yung tinatawag na antas ng pangkalusugan, dapat malaki natin yung tinatawag na pinaka-ace o yung tinatawag na sikreto ng binigay ng Panginoon sa sangkatawan. Kaya nga sa Ministry of Healing 127, anong sabi doon? There are so many ways of practicing healing art, but there is only one, which is what? The 8 laws of health. Amen. Kaya without nutrition, without exercise, without water, I tell you, nothing gonna happen. We cannot expect something, miracle from Him, unless we are willing enough to cooperate with Him. And that's what this Kaalaman Pangkalusugan all about, that we are encouraging people to understand fully that the main purpose of this health education is to make it sure that the people out there will get the right information so that they will have a chance to get out of that situation, especially by just developing disease without even knowing it. And here in Healthful Living, page 40, it says in here that in order to live a perfect life, we must live in harmony with those natural laws which govern our being. Kaya without cooperating and following the natural laws, yung binabanggit sa Matthew 5:44, Matthew 5:48, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect, ay imposible nating maabot yung tinatawag na pagpapakumbaba at yung pagpapatawarin mo yung mga kaaway mo.
Mamahalin mo yung kaaway mo. Nagagawa ng isang tao yan kung ang kalusugan niya ay nandun na sa loob ng kanyang katawan at yung tinatawag na 8 laws of health ang ng isang pinaka-numero 1 na dapat natin binibigyan ng daan. Kaya nga sabi sa Our High Calling, 266, lagi kong binabanggit ito. Imposible na ma-attain yung Christian character kung walang nature's law. We cannot attain yung tinatawag na Christian character or perfections of character without considering the following the 8 laws of health. Kaya pag sinabi na, meron pang bahagi sa kaligtasan ang 8 laws of health. Yes! Kaligtasan saan? Sa kasalanan. Bakit? Meron bang makakapunta sa langit na makasalanan? Yan sabi nga, sins against God. Clear. Period. Yes. Huwag na tayong umirit pa. Ang tanong, ang isang kasalanan na hindi mo kinikilalang kasalanan, ay isang kasalanan sa banal na Espiritu. Kaya nga alam mo, Dok, habang sinasabi mo yun, naalala ko no, sa atin pong mga manonood, naalala ko yung kwento ni Daniel. Kasi di ba nakasulat, alam niyo po mga kaibigan, napakaganda pong sariwain natin kasi history repeats itself. And si Daniel, isa talaga siyang example not only sa prophecy but also yung paninindigan niya together with his friends. So basahin po natin mga kaibigan sa page 154 ng Councils on Diet and Foods. Ang nakalagay po dito, Daniel's example in overcoming. And just like him, kailangan mag-overcome din po tayo. Temptations to the indulgence of appetite possess a power which can be overcome only by the help that God can impart. But with every temptation, we have the promise of God that there shall be a way of escape. Why then are so many overcome? It is because they do not put their trust in God. They do not avail themselves of the means provided for their safety. The excuses offered for the gratification of perverted appetite are therefore of no weight with God. Daniel valued his human capabilities, but he did not trust in them. His trust was in that strength which God has promised to all who will come to him in humble dependence, relying wholly upon his power. He purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. For he knew that such a diet would not strengthen his physical powers or increase his mental capability. He would not use wine nor any other unnatural stimulant. He would do nothing to becloud his mind, and God gave him knowledge and skill in all learning and wisdom, and also understanding in all visions and dreams. Daniel's parents had trained him in his childhood to habits of strict temperance. They had taught him that he must conform to nature's laws in all his habits. Amen. That his eating and drinking had a direct influence upon his physical, mental, and moral nature, and that he was accountable to God for his capabilities. For he held them all as a gift from God and must not, by any course of action, dwarf or cripple them. As the result of this teaching, the law of God was exalted in his mind and reverenced in his heart. Alam mo, Dok, reading this one sa atin pong mga kaibigan, matindi talaga ang labanan regarding sa appetite. And even here in our time, in our generation, makita lang natin, maamoy lang natin sa handaan, yung mga hinahain ng mga desserts, yung mga main courses, di ba yung mga ulam, Dok? Nakakatakam. Kaya pala ito nasulat at sinasabing pag-aralan ng aklat ng Daniel dahil ito'y naaangkop sa last days. Kaya doon pa lang sinampulan na tayo na yung pinakamaganda rito, yung mga magulang nila Daniel ay talagang sila'y naturuan ng tinatawag na striktong tinatawag na kung paano ingatan ang ating kalusugan at sila din ay magpailalim doon sa batas ng kalusugan, nature's law. Ang tanong ito, paano mo matuturuan ang anak mo na mag-vegetarian? Kung ikaw mismo ng mga magulang, ay hindi naman nakikita sa iyong kabuhayan. We are not perfect, but the way I look at it, you must also consider the importance of this, what you call it, subject that we are discussing it. And I am very proud being part of this, a very special group who happened that we received so much, I would say the word, so much
light from God. Amen. A great light from God. Kaya yung mga nagbe-vegetarian, hindi para maligtas. Nagbe-vegetarian tayo dahil tayo ligtas na. Nagbe-vegetarian tayo dahil kapamilya na. At saka kailangan natin ingatan, Dok, yung templo ng banal na espiritu, di ba? Hindi ba kanina yung binasa natin doon? He who remains in sinful ignorance of the laws of life and health. We are dealing about with the most potent one, the 8 laws of health. Or who willfully violates the laws, sins against God. Kaya yung tinatawag na yung binanggit sa Last Day Events at sa Testimony Volume 7, binanggit doon na hindi naman yung sumulat yung ating tinatalikuran kundi yung nagbigay nung isinulat ni Mrs. White. Opo. Na once niya reject daw natin itong mensahe na pangkalusugan, we are not rejecting Ellen G. White or kaalaman pangkalusugan. We are rejecting directly the one who gave the message of health. And that is God. Kaya yun yung point na habang tayo ay naririto pa, siguro it is really a high time for us to make a new renewal or covenant, to renew, to re-establish our relationship to Him by learning something on how to do the work in this crossing hour. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, gusto ko lang din na i-emphasize sa atin pong mga manonood kanina, yung first sentence po na binasa natin doon sa Counsels on Diet and Foods regarding po dito po sa example ng overcoming ni Daniel. Ang sabi dito, temptations to the indulgence of appetite possess a power which can be overcome only by the help that God can impart. Ibig sabihin, yung power natin to overcome dun sa indulgence natin sa temptation, si God lang pala po talaga, mga kaibigan, na makakatulong sa atin. Kahit kami ni Doc, kung sino man ang tumulong kay Doc at sa family niya para ma-overcome ang pagkain ng karne for over 30 years, Panginoon po yun And even myself, nung sinabi ko na magve-vegetarian ako, Panginoon din po ang tumulong sa akin, mga kaibigan. And also, doon po sa mga tao, sa mga manonood po namin na pinili po na magkaroon po ng maayos at malusog na pangangatawan at maganda yung mga inihahain nila sa kanila pong mga hapagkainan. Also, mga kaibigan, ay nais din po namin na ibahagi po sa inyo ang nakasulat po dito po sa Sons and Daughters na libro. Ang sabi po dito, by the example of Daniel and his fellows in Babylon, we see that it is impossible to reach the standard which that Lord would have His children reach and practice an easy, accommodating kind of religion that leaves principle out and is controlled by circumstances. Youth who would serve the God of heaven cannot engage in worldly merriment, eat of enervating luxuries, or drink strong drink because it is set before them by the honored or wealthy men of the world, whom they fear to offend by refusing their favor. So, ibig sabihin pala, Dok, dito pa lang, sinasabi talaga yung example na kahit na gaano pa kataas, hari na mismo yung nag-offer kay Daniel and his friends. Pero yung mga ginawa ni Daniel, yung desisyon nilang magkakaibigan, ay talaga nga naman pong tinulungan ng Panginoon na talagang iangat po talaga sila, mga kaibigan. Dahil hindi po biro, di ba sabi nga, Dok, yung kasabihan natin na kung ano ang salita ng hari ay hindi mababali. Pero sinunod ng hari kung ano ang nais na kainin ni Daniel, gayon din ang kanyang mga kaibigan. Pero naipakita nila, Daniel, yung tinatawag na pamantayan na natutunan nila. Ang sekreto pala nasa mga magulang. Amen. Totoo, Dok. Kung minsan nakaka-guilty rin Kaya kung minsan panayan sisi natin doon sa mga bangata Pero kung atin titingnan, baka naman tayong mga magulang din ay masyadong abala tayo sa napakarami nating ministry na ating ginagalawan. Pero yung pinaka-importanting ministry sa ating sariling mga anak ay ating nakakaligtaan. Kung minsan maraming nangyayaring ganun nasa gawain, ang daming mga ministeryo na kanilang ginagampanan, pero yung ministeryo na itry ng ating mga mahal sa buhay, mga anak, ay kung pagka minsan yun pa yung ating
na may misluk o yung napapabayaan. Kaya isang challenge yan sa mga magulang eh. Kaya yung kantang mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Di ba? Ang ganda ng kantang yun eh. Yes, Doc. So, yung kay Daniel na yun, talagang strict, stricto ang kanilang mga magulang. Ito yung nanggaling actually sa lahi ni Eva at Adan eh. Na naihan dito. Just imagine, 600 BC yung time nila Daniel. Ngayon, anong taon tayo? 2022. Ilang taon na yung nakakaraan? Grabe. 5,400 taon ang nakakaraan. Nandyan na sa banal na kasulatan ang pagbe-vegetarian. Dapat pa ba nating pagtatalunan ito? Alam naman natin yung original diet na isinulat sa Genesis 1:29 na matapos lalangin ang mundo at ang lahat ng bagay sa lahat ng kapaligiran at nang matapos na lalangin lahat ito, nilalang naman ng ating mga kalulolohan, si Eva at Adan, na tinapos na rin ng Panginoon yung original na pagkain para sa ating mga minamahal na magulang. Ang tanong, hindi ba tayo handang bumalik sa ating pinanggalingan? Dapat handa na doon. At ating kilalanin na hindi atin ang ating katawan. Yes. Kaya I'm challenging each and every one of you this afternoon to make some sort of strong commitment and decisions that we are going to cooperate with them, especially following the 8 laws of health. At yung unang-una na utos, nutrition. Amen. Thank you so much, Doc. Yung nutrition, wala namang karne ron eh. Yes. Ano gagawin natin? Denatured yan eh. Hindi naman talaga sapat yung sustansya niyan. Talagang napakaraming byproduct yan eh. Lalo na sa panahon natin ngayon eh. Pag nakikita ko nga sa internet yung ginigiling ng mga patay na hayop. Tapos yun ang ipapakain dun Tapos sa mga... dudurugin yung mga buong patay na hayop na yun. Ilalaglag sa rendering plant. Gigilingin yun. Tapos gagawing bone meal, ipapakain sa bangka. Nabasa ko kasi yung libro ni Howard Lyman noong 1987. Nang nakabili ako ng libro niya doon sa Glendale Book Center. At nang nabasa ko, ganun pala ang nangyayari. Na pag napakain pala ang baka ng flesh food, dahil hindi design ng katawan nila na kumain ng flesh, nagkakaroon sila ng brain disorder o spongiform. Nasisira yung utak ng baka, kaya inuuntog yung ulo nila. Kaya kung tawagin ni mad cow. At hindi lang yun, ito pa isa. Nakapila pala yan. At may mga harang yan. Walang pwedeng umatras at hindi sila makakalabas. Sunod-sunod yan, iuhulog yan sa kumukulong tubig. Grabe, Doc. Kumikisay. Kaya nangyari yung mga baka na nakakakita kung ano nangyari sa kapwa baka nila, hindi pa sila inuhulog. Toxic na yung dugo nila. Iyan ang kinakain ng sangkatauhan. Ano gagawin natin? Alam nga namang hindi tayo kikibo. Kaya mas pinili ko na mag-vegetarian. Kaya nga mga baka, kaibigan ko yan. Hinihimas ko yan. Tuwan-tuwa naman dahil nararamdaman ng pala niya. Na pareho kayo na kinakain. Yung taong ito ginagalang ang mga kahayupan. Ang hayop, dapat igalang din yan. Yes. Nilalang yan, hindi para kainin yan, kundi para tayo pagsilbihan. Kaya alam mo yung mga baka, kung marami kang damuhan, papantayin yan, parang natural mower yan. Yes. Imamawer niya yung likod bahay. But anyway, ang manok naman, kaya ako naman nagustuhan yan. Isipin mo, sa Bible pala, alam mo ang paalala ng Panginoon? Yung palang madaling araw, pag gumising ka pala, nandyan pala yung tinatawag negative ion. Nandyan pala yung tinatawag na napakalakas magpalakas ng katawan. At hindi ka naman po pwedeng makatanggap niyan kung wala ka sa lugar na kung tawagin nga natin ay probinsya. At pag ang manok ay tumitilaok na, bigyan mo ako, kung tanungin kita kung alam mo to, anong reason bakit tumitilaok ang manok sa umaga? Tumitilaok siya, Dok, kasi nakakakita na siya ng liwanag. Alam mo ba yung meaning ng tiktilaok? Hindi, Dok. Yung tiktilaok! Hindi, Dok. Ano ba? May meaning yun, Dok? Pag-uusapan natin sa susunod na episode. Abangan niyo po May yung mga reason niya kaibigan. kung bakit ang manok ay tumitilaok sa umaga. Napakaganda ng reason. Napakabait ng mga manok. Okay. Sige, Dok.
Anyway, pag-uusapan tuloy natin. Oo, para ayan. sila naman medyo... Mag-isip din, ano, Dok? Oo. Ayan, salamat po, Dok. Ayan, sa atin po mga manonood, no? Siyempre, Kaya yung mga manok, kaibiganin natin ng mga yan. Huwag natin silang pakialaman. Hayaan lang natin yan. Oo. Dahil yan yung magiging silbing pampasaya ng kapaligiran. Yes. Thank you so much, Doc. Sa atin din po mga manonood, no? Ang ganda po ng pag-uusap natin regarding po dito sa experience po ni Daniel. And syempre, may mga kaibigan din po tayo na nanonood po sa atin ngayong araw na ito. Kaya babatiin muna natin yung mga nagko-comment sa atin ng mga kaibigan natin, katulad ni Ruby Barrios. Sabi niya ay, Happy Sabbath and thank you, Lord, for another helpful tips from Dr. Tamateo and Sister Gladens. God bless you more. Si Miss Corazon Tangonan Banaga, God richly bless your health ministry. We are blessed. Sabi din po ni Milagros Tandog, thank you for the beautiful gift of God of healing through natural remedies. Praise God and God bless us always. And we are also welcoming po and also saying hi sa ating pong mga kaibigan katulad po ni Daniel and Ivy Gavino and their family. Also yung Basilio family ng Matarik, Caloocan, si Tita Emma, si Kuya Alberto, Kuya Gilbert and Carmela, si Rainiel and Rose, si Eugene and Jean, at si Sinen and Tin, at ang kanilang mga anak, yung buong family po ng Basilio dyan po sa Caloocan. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pag-share po ng kaalamang pangkalusugan. Alam mo, Dok, nakakataba ng puso kasi hindi lang basta komento, hindi lang basta yung nagpapabati sila, kundi nakakagaan ng puso at nakakapag-motivate, encouraging yun sa atin na... Pero anak, pagpapagaang sa akin, alam mo ba? Ano, Dok? Malaking tulong talaga yan. May nakaka-appreciate. Oh, pero ang point ko dito, kung dumami yung viewers, yes, yun yung magbibigay sa atin ng parang hindi kayang bayaran ng pera yun. Totoo po. Actually, alam naman natin, this is just what you call it, personal convictions, personal ministry. Yes. Na wala naman tayong ini-expect or something, na ang tangi lang naman nating nagpapasaya sa atin, ay malaman naman natin na talagang nagtutulong-tulong tayo. At saka lumalaganap. Na maparami natin yung mga viewers ng Kaalamang Pangkalusugan, and in that way, maparami natin ang mga vegetarian. Amen. Kasi naniniwala ako na lahat ng aabutan ng Panginoon na buhay, vegetarian. Yes. Nakalagay. Nakalagay. Basahin natin, pag-aaralan natin. Ito yung mga hindi mamamatay. At yan, Dok, yung talagang naging topic na din na talaga natin, di ba? Hindi ba, sa page 75 nga ng Counsels on Diet, ang reason pala kung bakit gusto ng Panginoon na maging reformador tayo sa pangkalusugan. Para maihanda tayo doon sa pagtama ng 7 salot sa sanlibutan. Yes, sa totoo, 7 Dok. last plagues. Pag nakita na natin yun na. Kaya ka pala hindi tatamaan ng 7 salot dahil health reformer ka. Hindi pala yung basta na lamang na kahit anong kainin mo, mananalangin ka. Huwag sana akong tamaan ng 7 salot. Totoo, Dok, di ba? Aba, pag talagang hindi mo inangatan ng katawan mo, kahit wala pang sandelo, pwedeng masalot ka na, Yes. na nakalagay sa Deuteronomy 28. Alam mo yung salot, karamdaman yan eh. Yan ang tinatawag na curse. Hindi will ng Panginoon, ng bayan ng Diyos ay magkasakit. Kaya lang pinapahintulot ng Panginoon ang bayan ng Diyos ay makaranas ng karamdaman para ma-realize nila na kailangan humingi sila ng kapatawaran at bumalik doon sa tamang kapamaraanan na ang batas ng kalusugan dapat nating maging part ng ating buhay. Amen. Thank That's you so what much, Dok. Health All about. all about. Yes. Alam mo, Dok, no, sinasabi natin yan, no? Ngayon sa atin pong mga manonood, alam niyo po ba, napakaganda po nitong topic natin na to kasi ngayong araw pong ito ay ipagpapatuloy natin yung pinag-usapan natin regarding po dun sa pangpatibay ng ating pong mga buto. Iniinom ko. Ayan nga, Dok, ang itatanong ko sa iyo eh. Kasi, Dok, meron tayong tip ngayon. Ang tanong ko, Dok, ano ba yung iniinom mo? Tanglad. Tanglad? At ano Nilalagyan yung ko ng ginger. Ayun, Dok. Ang tanong, mahal ba ito? Mura lang, Dok. Una, nagpapaganda ng sirkulasyon. Yes. Alam mo ba ang sirkulasyon? Dito nakadepende ang entire system natin. Kasi ito yung nagdadaloy ng dugo. Na pag magandang sirkulasyon mo, perfect ang kalusugan mo. Eh, ang tanglad, napag-aralan, napakaganda pati. Yes. Pati sa kidney. Kaya ito, hindi ko ini-advertise ito pero magtanim kayo ng tanglad. Na may kasama pong luya. Ayan. At ang luya talaga nagbibigay ng energy. Ayan. Kaya, Dok, alam nyo, sa ating pong mga manonood ngayon pong araw na ito ay talaga pong ibibigay po namin ng tips sa inyo regarding po sa benepisyo. Ano ba yung makukuha natin At dito yung po mga sa luya? kasukasuan, medyo tight ng konti. Ayan. Guayabano. Ayun, guyabano. Oh.
Anti-cancer pa. Yes. At maganda ring pangpalakas. Pero- Pero hindi ko man nire-recommenda na gamitin araw-araw. Ibig sabihin kahit papaano, every other day, meron kayong ganyang iniinom. Pero itong tanglad, I would suggest to take it daily. Daily. Ayan. Okay, so With ginger. Ayan, with ginger. Pero yung ginger po, wag po masyado matapang kasi nakaka-dry din po ng throat natin, mga kaibigan. Kaya pag-usapan natin, Dok, ano ba yung benepisyo, ano ba yung makukuha natin dito sa atin pong ginger? Kaya lang ang ginger kasi, tutulungan ka maging romantiko. Ay, ayun naman, talaga nga naman si Dok. Lagi talagang may pahapyaw Hindi talaga talagang na gano'n. ano ito talaga, talagang pinasasaya ka. Kaya maganda rin naman yung mga murang bagay lang ating mabigyan ng daan. Kasi pag masaya ka, romantiko ka. Kasi iba na misinterpret. Oo nga naman. Pag ang minsan tayo lagi nakangiti, katulad ni July, romantiko tawag namin dyan sa Bulacan. Ayun, okay. Pag lagi nakangiti, di ba? Romantiko ang tawag sa amin sa Bulacan. Ewan ko sa ibang lugar. Eh, pareho naman tayo, Dok. Taga Bulacan din Oo, ako. ibig sabihin lang, yung mga taong masasayahin, ang tawag namin mga romantiko, romantika. So romantic Hindi ka pala ibig ako, sabihin Dok. yung ibang bagay. Ibig sabihin lang dito ay talagang mga taong masayahin yan. Yes, ayun. Hindi malulungkutin. Bakit? Maganda sirkulasyon. Yun. Nakakasira Walang lang stress. naman. Nakakasira lang naman sirkulasyon na yun, yung mga karne. Saka yung pagkain ng mga junk food na yun O huwag kang kumain yan. Tapos inom ka pa ng tanglad. Naku, masayang-masaya di ka na, alam Dok. problema. Ang gaan ng pakiramdam Anong mo. mararamdaman ng mga kutakot-takot ng mga problema sa kalusugan? Kumain ka lang naman ng tama. Kaya sa totoo lang, kung ang mga kababayan natin sa Pilipinas ay magsisipag-vegetarian, magsisipag-exercise araw-araw, at meron tayong etlos sa first, hindi natin kailangan ng hospital. Amen. Totoo We yan, don't Dok. need hospital. Yes. At saka, di ba, Dok, pinag-aralan natin, nabasa natin na ang pera po ng mundo, mga kaibigan, yung pera natin, hindi siya pang pagamot, hindi siya pang bayad sa ospital, hindi po siya pang bili ng kung ano-ano mga natin, ginagamit natin dito sa mundo, kundi ito ay para sa ministry, para sa gawain ng Panginoon. Alam mo, totoo lang, napaka-blessed talaga tayo Kaya itinataas ko talaga itong ating propetisa, to be honest with you. Sa Bible kasi, nakalagay to the law and to the testimony. Ibig sabihin, sa kautusan at sa patotoo. Na alam natin, sa 19:10 ng Apokalipsis, ay ito yung espiritu ng panghula. Ngayon, sa mga huling araw, binanggit sa aklat ng Mateo, na talagang 24, na sa mga huling araw, ay may mga lalabas na mga bulaang propeta. So, ibig sabihin, pag may lumalabas na bulaang propeta, may totoong propeta. Yes. Katulad, for example, Jean Dixon. Ang dami niyang hinula, ang daing mali. Nostradamus, may tama, may mali. Pero ang tanong, ang totoo bang propeta nagkakamali? Hindi, Dok. Ito ang challenge ko sa viewers natin. I-research nila ang history ng isang babaeng walang pinag-aralan na grade 3. Kasi kung pagka minsan may nakikinig sa atin na bakit daw nababanggit nating propetisa. Ang katuwiran ko sa sarili ko, 100% naniniwala ako na itong babaeng walang pinag-aralan na ito, na hindi nga niya kinlim, na propeta siya. Yung pala isa sa palatandaan yun. Humble ka. Pangalawa, wala siyang isinulat na sarili niya. Puro nanggaling sa nagbigay sa kanya. Amen. At habang siya nagbi-vision, hindi siya humihinga. May history ito. At para doon sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, basahin niyo po ang lahat ng aklat niya. Still all updated pa. Amen. Bumasa ka lang ng librong 1800 hindi mo na babasahin Pero yung libro niya, lalo na yung education, yung health books niya, Yes. more than enough. Kaya blessed tayo mga Seventh-day Adventists, pero ang point dito, blessed ka lang kung naniniwala ka. Yes. At ang isang palatandaan na naniniwala ka, kaya lang sumunod ka kung ano yung mga isinulat niya. Ang problema, nasa atin yung pangalan. Pero pagdating doon sa aktual, pasensyahan tayo, bihira ang merong libro ng Councils on Diet and Food na dapat ito ay kabisado natin para hindi na tayo magtatalo-talo. At kung wala kayong libro na ito, tawagan niyo po ako. Available po ito. Kasi literature evangelist po ako. Marami po tayong available na aklat na Counsels on Diet para sa ating mga kapatiran. Doon sa ibig makaalam ng mga katotohanan ng pangkalusugan. Amen. Dahil karamihan ng ating pinag-uusapan dito nanggaling yan.
Thank you so much, Doc. And sa ating po mga manonood, ito na nga po yung tip namin ni Doc kanina, yung iniinom niya po, nakasama po ng kanya pong tanglad, ay yung tinatawag natin na nausea remedy, o yung kapag kunyari yung naduduwal tayo or nahihilo tayo, kailangan talaga natin ng salabat. At ano yung content ng salabat na yun? Ginger with honey, di ba po mga kaibigan? Kaya alam niyo po ba mga kaibigan, ito pong luya, meron po siyang vitamin B3, meron siyang B6, meron siyang iron, potassium, at meron siyang vitamin C, di ba, Dok? Yeah. Kaya ano pa ba, Dok, yung mga benepisyo na to? Ay naku, napakarami talaga. Talagang ito yung lumalaban sa mga germs. Siyempre, alam naman natin, napapaligiran tayo ng maruming kapaligiran. At nakakatulog din to kung paano talaga itong mga bakterya na ito, itong mga E. coli na ito, Shigella, at mga iba't ibang mga virus na ito. Malaking tulong talaga ang ginger dyan. Yes. Pangalawa, ang napakaganda rito, yung mouth natin ay nagiging healthy. Imumugbo nga lang parang natural, mouthwash. Mouthwash na yan Lalo, pero pagka pinangmumug mo, maganda medyo matapang konti. Ayun. Para mamatay yung bacteria. Talagang, yung dugo kasi natin, ina-attract niya, pumupunta rito nandun yung healing. Kaya kung may mga gingivitis kayo or whatever, malaking tulong talaga ang ginger mouthwash. Ayan. Ito pa, Dok, yung sa nausea natin, alam niyo po mga kaibigan, kung meron tayong upset na stomach, kung meron tayo nagbi-build up, yung tipong tinatawag kinakabag tayo, uminom lamang po tayo mga kaibigan nitong ginger at talaga namang maiibsan talaga yung pain na nararamdaman natin. Also, kapag kunyari nag-basketball ka, ito si Dok, for sure, Dok, lagi kang merong salabat, di ba? Kasi after meron kang muscle pain, sasakit talaga yung mga kasukasuan mo, especially yung mga muscles po na mga naglalaro natin, yung mga athletes natin. Kasi nga naman, nakakapagod nga naman talaga maglaro, di ba? So, it suits sore muscles. Ano pa? Ito pa, yung arthritis sa mga kasukasuan po natin, mga kaibigan. Kasi anti-pain formula Pain formula kasi ang ginger. Ginagamit ito sa mga, parang, di ba, meron mga nabibiling mga pain reliever. But in reality, one of the best pain formula ay ang ginger. Ayan. Meron siyang anti-inflammatory effect, di ba? Yan po. Tapos, ito pa, pagpabagal siya noong mga cancer cells na nag-grow sa atin pong katawan, mga kaibigan. Kaya mas maganda po talaga, meron tayong siya tinatawag na also mutagenic property. Ayun, yung diba? pag-mutate niya na nag-slow down siya. Nag-slow down siya. Nakakatulong. Also, it lowers blood sugar. Kaya yung ating pong mga diabetic dyan, kailangan nyo pong uminom ng salabat. Kaya sumikat itong luya. Yes, talaga. Kaya maganda rito, murang-mura lang naman ang luya. Pangalawa, magtanim ka na lang kung ayaw mong gumastos. At ito pa, mga kaibigan, hindi pa po doon nagtatapos dahil alam nyo po ba na ito palang luya, mga kaibigan, ay nakakatulong sa mga kababaihan, especially sa mga katulad ko. Kung meron po kayong dysmenorrhea, yung mga painful menstruation, Dok, nakakatulong to. Di ba? Kapag meron kang masakit na puson, ayan. Ito pa, lowers cholesterol. Sa mga matataas yung cholesterol, yung mga kumakain dyan, yung matitigas ang ulo. Pero hindi naman ibig sabihin, kung may luya, kakain ka na ng mga mataas sa cholesterol. Ay, totoo yan, Dok. Kasi pag minsan, di ba? Hindi rin tatalab pag sobra. Kasi pag minsan, Dok, ganyan ng mga tao, ay hindi, andyan naman ang gamot andyan naman ang luya. Kakain na lang ako ng kakain ng gusto ko kasi meron namang pang-maintenance. Huwag po ganun, mga kaibigan. Ito pa, protects against disease. Katulad po, mga kaibigan, yung sa lungs natin, mga heart diseases, yung blood pressure natin, chronic diseases, yung katulad yung sa kidneys na binabanggit kanina ni Doc, talagang makakatulong po yan. Also, anti-aging. Kasi, ano ba ang nakapagpapatanda ng ating balat, mga kaibigan? Doc, ang sagot ay asukal, mga kaibigan. Sugar. Kaya dapat, wag po tayong masyadong kumain. Actually, hindi pala dapat masyado. Wag po tayong kumain ng matatamis. Kasi nga naman, it's food for kailangan cancer. Kailangan din natin ng sugar. Yes. Pero yung natural. Alamin natin dapat natural. Yes, yun talaga, Doc. Tapos ito pa, mga kaibigan, relieves indigestion. Kung di ka natunawan, mga kaibigan, uminom lamang po kayo nito at tanggal po yung inyo pong dyspepsia. Ano ba yung sekreto ng how to maintain yung weights? Pagkatapos nung kumain, after 15 to 30 minutes, uminom ka ng salabat na walang asukal. Amen. Mabilis matunaw yung kinain. Yes. Alam niyo mga kaibigan, yun talaga yung ibabanat ko ngayong araw na to Kasi kung gusto nyo talaga, mga kaibigan, na pumayat, hindi lang yung 10-day challenge natin, sabayan nyo po ng luya. Saka ito pa, isa doon sa mga nagdadrive. Ayun. Marami yung mga nagdadrive ng gabi, lalo ng taxi driver, umiinom sila nung nabibiling yung pampagising.
But in realidad, ay masama yun. Dahil stimulating yan, talagang hindi maganda sa kidney. At marami nagkakaroon ng problema sa brain. Alam mo yung ginger? Pag nagdadrive ka at uminom ka ng ginger, maging alerto ka. Kasi may stimulating effect, pero natural siya. Yun. Ibig sabihin, yung Gising-nagising dugo ka. mo ay gumaganda yung bubuhayin niya. Kaya doon sa mga nagdadrive, kahit araw, siyempre, kung minsan may nagdadrive, pag napagod na, di ba? Parang yung inaantok siya. Kaya kung meron ka medyo ginger, na kahit pa sip-sip ka lang ng konti, eh nawawala yung pagod mo. Kasi may energy effect siya. Ayan, thank you so much, Doc. And sa ating po mga manonood, syempre, hindi naman po, di ba, napag-usapan natin yung iba't ibang mga gulay at prutas na dapat kinakain natin. Alam niyo po mga kaibigan, syempre, meron ding mga side effect ito pong ginger natin. Pero hindi naman po yung parang, parang magiging your life will be at stake na. Hindi naman po ganun. Pero magiging slow lang po yung blood clotting. Example po, kung lagi po naman tayong umiinom ng luyag, yung ginawa mo ng tubig, wag naman po mga ganun mga kaibigan, kailangan pa din mas marami lalo yung na yung mga tubig. umiinom ng mga, siyempre, hindi naman alam na iba yun. May mga medications ka na iniinom. Yung mga tinatawag natin yung mga Plavix na yan, di ba? Yes, yung anti-platelet anticoagulant, di ba? So pag uminom ka ng ginger, ang tendency, pwedeng maka-epekto rin yan. Yung katulad ng yung mga aspirin. Yes. O di siyempre, kailangan din nating malaman yung ang Side mapagbibintangan yung danger. Totoo, do. Kaya kailangan knowledgeable din po tayo mga kaibigan. Kailangan magtatanong pa rin tayo sa atin pong mga doktor o yung mga health professionals po natin or magbabasa po tayo mga kaibigan. Marami natitikasan ng coma din eh. Ito yung mga anti-coagulant. Coagulant, yes. Kaya kailangan talaga alam natin ito para in that way hindi tayo madala. At saka lalo na dun sa atin pong mga bagong opera, mga kaibigan, if you undergone surgeries, wag muna po tayo magtitake po ng ginger kasi talagang duduguin po tayo Hindi lang mga yan, kaibigan. yung mga naoperahan, lalo na yung mga may major surgery, namamaga yung mukha. Ay, totoo yan, Dok. Namamaga talaga. Kaya mga kaibigan, hinay-hinay lang po tayo sa atin pong pag-take din ng ating ginger. Alam dapat natin kung ano yung pros and cons ng isa pong mga iniinom po natin. So yan po ang tip namin sa araw pong ito. Ngayon, Dok, didiretsuhin na natin. Ano ba, Dok, itong mga nakakasama or that breaks our bone? Actually, ito yung pinaka-major. Talagang alcohol, alak. Siyempre, just imagine, hindi ganun kadali yan. Talagang to regulate the blood. To be honest, siyempre, highly acidic yan. Kailangan talagang mag-produce ang body ng so much amount of minerals or alkaline material para lang hindi ka mamatay. Ang gagawin ng katawan mo, dahil wala ka namang kinakain na alkaline material, acidic na inumin yung ininom mo, kukuha sa buto. Ayun, di ba? Pangalawa, hindi lang yun. Epektadong kidney mo. Alam mo kung bakit? Bakit, Dok? Ang gagawin ng katawan mo, pipilitin na mag-produce ng maraming tubig para ihi mo yung ininom mo. Naku. So, mangyayari, madi-dehydrate ka, hindi mo alam. Pati kidney mo, nahihirapan. Yes. At saka, Dok, alam mo ba, naalala ko, Dok, yung kinwento mo sa aking istorya na mayroon kang kaibigan na alam niyo po, mga kaibigan, napakahirap po kapag meron na po tayo, kunyari, may maintenance na tayo, high blood tayo, diabetic tayo, tapos na-dehydrate po tayo. Huwag po ganun, mga kaibigan. Kailangan wag po nating hintayin na tayo ay yung uhaw na kasi pwede po tayong mag-lead sa stroke. Pwede po tayong ma-stroke sa ganun, mga Kaya kaibigan. doon sa mga prevention, kasi pinag-uusapan natin dito yung prevention eh. Ang tamang prevention sa natural healing eh, kung ano yung cause ng sakit mo, tanggalin mo. Yun. Putulin talaga. Wala na Tigilan magagawa mo. eh, ganun talaga eh. Hindi nang pwede tayong, kumbaga sa sige, inumin mo lang yan. Hindi pwedeng ganun. Pwede yung ganun. Yes. Talagang dito, bato-bato sa langit. Kung may sakit ka sa baga, dahil nakatira ka sa Metro Manila, dahil polluted yung hangin mo, umalis ka dyan. Yes. Pumunta ka sa fresh air. Totoo. Luwag-luwag dito sa probinsya. Hindi naman masikip. Ang luwag pa ng ating bansa. Kung tumingin ka nga sa kabundukan, luwag-luwag eh. Walang tao. Walang tao, walang Tapos sasabihin bahay. nila, marami na. Sa tingin ko, punta ka nga ng Bicol, punta ka ng Mindoro, punta ka ng Kabisayaan, Mindanao. Baka hindi mga bundok eh. Totoo, Dok. Pakaluwang ng lupa. Maraming tao sa syudad. Yun yung populated talaga, Dok. Oo, kaya nangyari, nagiging polluted yung environment. Yes. Ayan. Thank you so much, Dok. At sa atin po mga manonood, mag-comment po Ang kayo. masakit pa ron ito, siyempre, ang tubig, hindi direkta sa spring. Ay, totoo yan, Dok. O di siyempre, ang tubig na ginagamit natin, kailangang imbakin yan. Pwede ba namang maimbak yan kung walang
hindi treated yan. Kailangan may Kaya pag treatment. nilagyan ng chlorinated na yan or something, hindi na rin pure yan. Ang nilagay sa Etlosafelt, pure water. Pure water. At hindi lang basta pure, soft water. Ilan na yung di ba, Dok? na-violate mo? Fresh air, tubig. O nakadalawa ka na. Kaya nga, Dok. O Ang baka sakit. kung isa-isahin natin yan, Baka lahat yun violated na. magi-guilty ka. Kaya nga, Dok. Siyempre, ang bibilin mo dyan, mga GMO na produkto na. Dahil mga karamihan ng galing ng Baguio, nilalagyan daw ng spray yan. Ayun. Palibasa, wala kang tanim. Saan ka aasa? Doon na lang, Di Dok. bibili ka. Kaya nga. O, di huli ka na naman. Nakailan na. Oh, 3 na. O, 3 na. O. Hindi naman sa sakit. pinatatamaan ko itong mga nasa kamay nilaan. In behalf of them, Doc, ako na ang nasasaktan. Pangalawa, ang taas ng radiation dyan dahil napakaraming cell site. Yes. Ang isa sa cause ng hindi pagkatulog ng tama, yung masyadong mataas ang radiation sa kapaligiran. Pag napuyat ka, anong tawag doon? Kulang ka sa pahinga. Oh, pang-apat na, Doc. Naka-4 na pala tayo. Ano ba yan? Grabe, Doc. Ang dami na ito. Grabe, Dok. Alam mo, feeling ko may sakit na ako ngayon, Dok. Grabe talaga. Sa atin po mga manonood, mag-comment po kayo kung nakaka-relate po kayo ngayong araw na ito. O, ano pa, Dok? Pangalawa, nagtatrabaho ka. Gigising ka sa umaga. Takbo ka sa opisina. Tapos alas 8, alas 5 na uwi mo. Lubog ng araw. Nasikatan ka ba ng araw? Hindi, Dok. O, di kulang ka saan? nakakulong ako sa Nakalagay araw. sunshine. Oo nga. 5 na, Dok. 5 na. Naku, Aray patay ko, tayo Dok. Ang nito. sakit. Ano ba yan? Sa atin pong mga manonood. Napapakinggan niyo po ba ito? Nako. Minsan yung Etlosafelt, kaala nila, ganun lang kadali ito eh. Gusto mong lumusog eh. Ang pinag-usapan natin dito, kalusugan. Yes. Kaya talo tayo ng mga taga-probinsya. Bakit? Meron silang sunshine, may fresh air sila, Yes. may nutrition sila. Lahat ng blessing nasa kanila. That's right. At saka alam mo, Dok, gusto ko lang to i-emphasize sa atin pong mga manonood. Hindi po porket meron kayong health card, hindi po porket meron tayong mga kakilalang doktor ay healthy na po tayo. Hindi po yun ang basihan. Ang basihan po ay kung ano ang binigay ng ating Panginoon sa 8 utos ng pangkalusugan. Di ba, Dok? Yun lang ang sikreto. Magbabayad ka ba doon For sa 8 laws of example. health? Hindi. For example, gumising ka ng umaga dahil mamamasukan ka. Umuwi ka ng alas 5, pagod ka. Ang tanong, nakapag-exercise ka ba? Hindi, Dok. O ilan na? 6. Dok, 2 na lang. Grabe ka talaga, Dok. 2 na lang. Siyempre, pinag-usapan natin dito realidad. Oo nga. O, mga kaibigan, tignan niyo po kung medyo malaki na po yung tiyan nyo, kung medyo nakakakuha na po kayo ng konting bilbil dyan, wala po kayong exercise. Yung dalawang yun, Oh, cover na sila eh. Ibig sabihin, hindi mo pinagtitiwalaan yung 8 laws of health. nako. Hindi ka mapagpigil. Nako, Dok, Kasi yun, temperance. yun yung hindi mo mapigil ang sarili mo na gawin yung tamang mabuti para sa buhay Yes, mo. at hindi Kaya wala kang guilty lahat. disiplina. Guilty. Totoo, Guilty. Dok. Kaya mga kaibigan, 8 laws of health, new start, Dok. Ituloy na natin. Mga kaibigan, tinamaan po ako. I'm sure tinamaan din kayo. Kaya itutuloy na natin. Ano pa ba, Dok? ang mga mahal naman natin lahat tayo. Oo naman, Alam mo talaga kaya naman, ganito Dok. ako magsalita? Oh, bakit, Dok? Kasi pagkapamilya ka, kahit anong sabihin mo sa kapamilya mo, lalo na alam mong paalala, Yes. hindi yan nagiging cost ng para magkaroon tayo ng hindi Totoo, pagkaintindihan. Dok. Pag sinabing kapamilya, hindi ka nahihiya kung ano yung gusto mong sabihin na nasa puso mo. Totoo yan. Kasi Na mahal alam mo mo yung tao. makakabuti. Yes. Napakahirap ang magkasakit. Naranasan ko yan. Na yung 1 linggo kang mahiga sa higaan, naranasan ko yan. Napakalungkot. Totoo, Dok. Ako nga, Dok, isang araw lang po mga kaibigan na naramdaman ko talaga na pagod ako. Talaga nang hihingi ako ng tawad. Lord, sorry kasi meron akong sore throat. Lord, sorry kasi hindi ako nakatulog ng ano. Alam mo talaga, tinamaan talaga ako nung last time, Dok. Yung tipong hinihingi ba natin mga kaibigan ng tawad kapag puyat tayo? Kasi kung hindi, nako, Dok. Naku, Wala mga naman kaibigan. humihingi ng tawad yan eh. Totoo. Used na eh. Bali wala na yun. Kaya Normal na lang siya. Kaya kung ano man ang mangyari, magkaroon ng karamdaman, huwag naman natin sisihin ang Panginoon. Yes. Kasi meron po Hindi, tayo pag may karamdaman na, kasalanan. tawagan lahat ng mga matatanda sa iglesia, idalangin po natin itong si kapatid na ganito, o operahan po, yung pong isa ay nakakonfine ngayon, idalangin po natin. Ang tanong ito, kailangan nating malaman yung kung ano yung paraan para gumaling tayo. Yes. Matapos na idalangin, mangako tayo Totoo, Dok. na Panginoon, handa na kami sumunod sa iyo. Amen.
Thank you so much, Doc. Sa atin po mga kaibigan, ituloy na po natin kung ano pa po ang nagkokos ng pagkabali o pagkawala po ng ating pong calcium sa ating pong buto. Doc, kanina alcohol. Kape. Ngayon, naku, ayan mga kaibigan, tuwing umaga, ano pong iniinom kape nyo? na yan, lahat na lang yata ng mga Pilipino, umiinom niyan eh. Pero hindi ko naman sinisiraan ng kape. Pero talagang kung gusto mo mapagkapehan ka ng maaga, Ayun ang masakit. ay huwag mong ihinto. Subok na yan eh. May caffeine yan eh. Alam natin ang caffeine, may addictions yan. Yes, tama ka dyan, Doc. Stimulating din yan. Pangalawa, alam naman natin na acidic din yan. Ang mangyayari, yung buto din ang naepektuhan. Doc, ayokong maagang pagkapihan. Mahirap yun. But anyway, alam mo kasi, hindi naman natin masisisi dahil yun yung atin nakagisnan. Yes, totoo Dahil yan, siyempre, Doc. kung ano yung minana mo sa iyong mga magulang, yun yung magiging lifestyle mo. That's Pero right. ang mahalaga rito, paalalay gamot. Yun, sa taong matigas ang ulo. Ay. Siyempre, kahit pa paano naman, the reasons why we are here, it's not just something that we are just entertaining it. We are not here to entertain them. We are That's here right. to give them straight testimony so that we may have a Yes. chance to get out of that situation and be able to find out yung kung ano yung mali. Mahirap yung wala kang choice eh. Totoo, Doc. Ngayon, kung malaman mo na ang kape mo pala, nagpapaliit ng buto mo, alam mo naman pala na pwedeng mag-regenerate ulit yung katawan mo, nababalik ka sa tamang nutrition, bakit mo hindi ibigay lahat yung tinatawag na liwanag na kailangan ng tao? Totoo, Doc. Dahil ang pinag-uusapan natin dito, buhay ito. Yes. We are created by God Amen. for a purpose. Yes. Ang purpose ng Panginoon, makabalik tayo sa Kanya. Amen. At walang taong hindi nagkasala. Lahat tayo ay may kahinaan. Kahit ako, kahit tayo, nagdadanas pa rin tayo ng tinatawag na, di ba merong mga word na pinagdadaanan? Walang taong libre dyan. May kani-kanya tayong dalahin sa buhay. Pero ang maganda lamang sa atin, alam natin na may Panginoon Amen. na pinangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Amen. Lalo-lalo na sa oras ng emergency at pangangailangan. Yes. Kaya kung gusto nating magkaroon ng maayos na pangatawan, ang kape, wag na nating ipasok sa ating Katawan. At meron naman tayong pampalit dyan. Yes. Ginger. Amen. Ginger. Yan, mga kaibigan. Ito pa, Doc. Alam mo, Doc, isa talaga to sa talagang culprit. Isa sa mga dahilan kung bakit po, mga kaibigan, ang dami pong nababalian ng buto, ang daming marupok ang buto, at yan ay dahil sa... Una, kulang sa exercise. Pangalawa, kulang sa vitamin D. Kulang sa nutrisyon. Yes. Balikan muli ito sa health. Totoo, Doc. Ito sa health na naman. At ito pa nga, Doc, yung paborito ng marami, at yan ay ang... Ito yung mga inuming mga dikulay. Pero okay lang bang gamitin yung word na soft drinks? Oo naman, Doc, kasi wala naman yung brand, di ba, Ano mga ba ibig kaibigan? sabihin ng soft drinks? Di yung sobrang tamis na ang daming chemical. Ganong karaming kabataan ang umiinom nito na inaalaw ng kanilang mga magulang? Naku, Dok. Kasi kahit mga magulang, Dok, ay naiinitan din at yan ang kanilang pampalamig. Kaya talagang matindi yung nangyayari sa mundo natin ngayon. We need to have a, a special favor or prayer from God para maabot natin yung maraming mga kababayan natin. Kaya alam niyo po, mga kaibigan, ibabahagi namin po sa inyo ngayong araw pong ito yung epekto ng ating soft drinks sa ating pong katawan. Dok, ano yung isa? Nabanggit mo na. Yung buto, saka yung Yes. ipin, saka yung marami gingivitis, nagkakaroon ng Ayun, problema. nabubulok. Kumikita tuloy ang mga dentista. That's true. Magkano ngayon na magpagamot ng ipin? Naku, Dok. Hindi Isang biro ngipin yan. pa lang. Naku, ang mahal na mga kaibigan. Napakahirap po yan. Yung malusog-lusog mo nung Yes. ipinanganak ka. Oo. Nang medyo tumanda na, nagkasira-sira na. Totoo, Dok, di ba? Ito pa, Dok. Yung excessive artificial sweeteners. O, di ba? Yung pinag-usapan natin Ay, naku. dati, Dok. Anong epekto nito, Dok? Grabe ang... Mas magke-crave tayo. Yung maging addicted ka eh. Yes. Buti sana kung totoong asukal, masama na rin eh. Pero mga peke pa eh. Totoo, Dok, di ba? Ito pa, Dok. Meron siyang caramel color or yung caramel natin na tinatawag, which is made from the chemical caramel. Mga kaibigan, it is purely cosmetic. That's right, mga kaibigan. Tama Alam po mo ba yung narinig nyo. Alam mo yung caramel?
Nasa under category yan ng carcinogenic material. Naku, di ba mga kaibigan? Di ba, the reasons why people develop cancer mainly, because they are actually getting or partaking material that gives what you call it carcinogenic material. Kaya pag sinabi nating pagkakaroon ng cancer, isa rin yan sa mga pinanggagalingan. Kaya alam mo, Doc, isa pa, no, pinag-usapan na natin yung ihi ng kabayo, mga kaibigan, carcinogenic, artificial sweeteners, ano pa yung caramel na pangpalasa natin? Ano pa, Doc, yung pang-apat? Naku, Doc. Naku, siyempre iba, nilalagay nila ng parang preservative. Yes. Ang problema naman ng mga preservative nito, ang ginagamit nila ay formaldehyde. Yes. Ang problema, buhay ka pa, parang patay ka na. Iniimbalsa mo ka na. Kaya anong nangyari, ang katawan mo nagkakaroon ng ganung uri ng bagay na isang bahagi na kung pagkaminsan nadadamay lahat ng ating katawan. Pero alam niyo po, lilinawin lang po namin mga kaibigan, no, ito pong formaldehyde na sinasabi namin ni Doc ay wala po talaga siya sa soft drinks. Pero mga kaibigan, ang nakalagay po ay kapag daw po pala inihalo or meron tayong tinatawag na kapag kumain tayo ng aspartame, kaya lagi po namin sinasabi ni Doc na titignan natin yung ingredients ng atin pong kinakain. Artificial sweetener yung aspartame. Yes, that's right. Na kung saan, ito palang aspartame na breakdown yung dalawang amino acid. That's right, Doc. Kaya ito namang tinatawag na formic acid plus formaldehyde, yun po ang nagiging epekto sa atin pong katawan. Yun din ang soma. Yun, naku talaga nga naman. Di ba, Doc? Napakasakit. Na talaga nga namang mag-ingat po tayo mga kaibigan. At hindi dyan nagtatapos, Doc. Ano pa? Ano pa? Yeah, katulad ng mapapasa naman natin sa ingredients, may fructose, high fructose. Nanggaling din sa corn syrup. Ang problema, paano kung GMO pa yung corn na pinanggalingan? Totoo, Doc. At nakakadagdag yan sa atin pong sasabihin nyo, hindi, dumidighay naman ako, pampatunaw ng kinain ko. Pero alam nyo po ba mga kaibigan na itong high fructose corn syrup ay nakakapagpakapal ng ating body fat, nakakapagbigay po sa atin ng bad cholesterol, ng triglyceride, at papakainin tayo ng papakainin, kaya feeling natin, ay, natunaw na yung kinain ko kasi uminom ako ng soft drinks, kakain ulit ako ng kakain. Yun po ang epekto sa atin pong katawan. Ano pa, Doc? Ito pa. Nako. Potassium benzoate. Doc, ano ba ito? Ang maganda naman ito, hindi naman nila tinatago yung ingredients. Yes. Required kasi sila, nakalagay. Pero ang tanong dito, matapos mong malaman na ganun pala epekto nito at uminom ka pa rin, anong tawag sa'yo? Yun na, alam nyo na po mga kaibigan, di ba? Kaya napakahirap po talaga maging tao mga kaibigan, pero kung susunod tayo sa utos ng ating Panginoon sa 8 laws of health, hindi po tayo magkakasakit. That's another form of carcinogenic material. Yes. Kaya I would say that our beloved kababayan must have some strong interest to create a new type of lifestyle, something that we are going to renew our relationship to Him by allowing our mind to understand that you are not your own. We are created by God. Amen. Anything that can harm our body, we are sinning against Him. Yes, that's right. And it's not too late yet. And that is good news. Amen. That once we start a new beginning, the body can give you a new blood. Remember, I'm always saying something that within 3 months' time, when you are changing your lifestyle, after 3 months, your blood will change in a new blood. Yes. And after 6 months, you will have a new tissue. And after a year, you will have a new organ. Amen. Iba na yung buto mo. Totoo doon. Kaya kung tayo babalik habang hindi pa nauubos yung tinatawag na regalo ng Panginoon na ito, tanggalin natin lahat ito. Yes. Wala namang huli. Wala pang pwedeng humatol sa atin. Totoo doon. Pwede tayo magbago anytime from now. Amen. Ayan. Ang pinag-uusapan dito, handa ka ba? Yun ang tanong talaga, no? Sa ating mga kaibigan, handa na po ba kayo? Handa na po ba tayong lahat na sumunod sa 8 utos ng pangkalusugan? Ngunit, alam niyo po mga kaibigan, meron kaming huling hirit ni Doc kasi yung sinasabi ni Doc na di kulay, ang dahilan niyan ay dahil sa ating tinatawag na
food dyes or food coloring, di ba, Doc? Yeah. Kaya alam niyo po ba, Doc, ano ba yung mga epekto nitong food Naku po, dyes na to? yung brain natin talagang magkakaroon ng brain disorder. Ayun. Kakaroon ng problema yan, yung functions niya. Magiging hyperactive tayo, yung maraming tinatawag na irrational behavior natin. Yes, At that's yung right. focus natin, yung tinatawag na, kunyari may sinabi sa'yo, maya-maya, wala na. Nalimutan mo na. That's right. But anyway, yun yung isa sa mga dahilan yan. Kaya ako ayoko yung kumain ng mga, May kulay. ayoko na pating bumili, to be honest with Totoo, you. Doc. Mas gusto ko ako na lang yung gagawa. Yes, that's right, Doc. Kaya alam niyo po mga kaibigan, ang dami nating pinag-usapan ngayon. Punong-puno, busog na busog po tayong lahat mga kaibigan. Kaya kung meron po kayong komento, suggestion na topic po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, ay isend nyo lamang po yan sa mga numero po na magpa-flash sa inyong screen at gayon din po, magkomento po kayo dito po sa programa ng Kaalamang Pangkalusugan. Also, Doc, sa ating pong pagtatapos, syempre, tapos na naman ang oras natin mga kaibigan, kaya Parang subaybayan nyo ang kami iksi ng muli. time natin eh. Kaya Parang nga, Dok. lagi tayo kinukulang eh. Oo nga, Dok. Ang sarap makipagkwentuhan at magbahagi ng ating pong kaalaman at ng mga salita ng Pero ang ating kwentuhan Panginoon. naman natin, actually, ito yung kwento ang mga magkakababayan. Amen. Walang samaan ng loob. Yes. Walang personalan. Tama yan, Dok. Pagka minsan, wala naman tayong mahihita dun eh. Kaya bilang mga makakabay, isa naman dugo natin eh. Yes. Puro naman tayo Pilipino eh. That's right. O, edi kung sakali mang merong Gladens at Dr. Tam dito, tanggapin natin na tayo yung panabla. At kayo din po, alam namin na magiging magkakasangga po tayo if you follow the 8 laws of health. Kaya sa ating pong pagtatapos mga kaibigan, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Healthful Living, page 11, paragraph 6. Our very bodies are not our own, to treat as we please, to cripple by habits that lead to decay, making it impossible to render to God perfect service. Our lives and all our faculties belong to Him. He is caring for us every moment. He keeps the living machinery in action. If we were left to run it for one moment, we should die. We are absolutely dependent upon God. Sa ating pong pagtatapos mga kaibigan, anyayahan po natin ang lahat po sa atin na manalangin. Doc? Dakila namin Diyos na nasa mga langit, wala pong pagsiglan ng aming kaligayahan, katuwaan na meron kaming Panginoon na sa kabila ng aming kalagayan, na kami ay malaon ng panahon, na nasa ilalim ng kapamaraanan ng kaaway, na ang mga iniinom namin at aming kinakain ay hindi nagiging kasang-ayon na inyong dakilang kalooban. Na ang tangi naming kinikilala, Panginoon, hindi nyo kami binibitawan at patuloy nyo kaming pinagkakalooban ng mga paalala na siyang magkakaloob sa amin ng panibagong pag-asa. Bigyan kami, Panginoon, ng kapangyarihan na aming bigyan ng daan ang mensahe ng pangkalusugan na makapagsimula kami ng pagbabago sa bawat tahanan, na aming maluwalhati ang Panginoon na sa amin ay nagbigay ng buhay. Inihingi po namin sa inyo, Panginoon, ng kapatawaran ang napakarami naming mga kamalian at kasalanan, lalo-lalo na sa tuwirang pagsalansang sa batas ng kalusugan. Bigyan kami ng tinatawag na kaligayahan at kapangyarihan na ang aming buhay ay magkaroon ng value at aming maibalik sa inyo na may kaluwalhatian dahil alam namin, Panginoon, na sobrang ninyo kaming minahal at ibinigay ang inyong buhay alang-alang sa sangkatauhan. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga viewers namin na maramdaman naming lahat, Panginoon, bilang mga kapwa Pilipino ay kailangan naming magmalasakitan at aming abutin ang napakarami naming mga kababayan na nakaratay sa banig ng karamdaman. Ipagpatawad niyo pong muli, Panginoon, ang napakarami naming pagkukulang at mga kasalanan. Kami patuloy ninyong ingatan at ang gawain ng pangkalusugan ay huwag naming tatantanan na ibahagi sa kinauukulan. Pagpalain ng bansa namin ito, Panginoon, at ang bagong manunungkulan na leader ng aming bansa, ang aming kagalang-galang na Presidente Bongbong Marcos. Patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan at pagkalooban ng tamang kapamaraanan na kung paano lubusang kami ay inyong pagpalain at lahat kami bilang mga Pilipino ay magkaroon ng tunay na pagmamalasakitan, pagmamahalan hanggang dumating aming Panginoong Hesus
sa sanlibutan ito. Maraming pong salamat, pagpalayan ng Hope Channel at ang buong iglesia sa buong sanlibutan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, ito po si Gladys Panuelos. Kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.